may mga desisyon na si Mang Dolphy tungkol sa maaaring gawin ng mga medical procedures kung sakaling darating ang sitwasyong tulad ngayon. Kaya daw nagiging madali para sa kanilang magkakapatid ang pagdedesisyon ngayon. Sa gitna ng kanyang iniindang mga sakit, nagtataka raw ang mga doktor sa kakaibang lakas na ipinapakita ni Mang Dolphy. So far, yung ibang vital organs naman, maganda yung function sa ng doctor. Dati nito, lakas ng heart talaga eh. Parang there were times na parang yung heart pa yung bumubuhay talaga sa kanya. Samantalang malaking pasasalamat ng pamilya Quezon sa ilang atleta na nag-donate ng dugo para kay Mang Dolphy kahapon. Nagkaroon kasi ng komplikasyon sa kidney si Mang Dolphy kahapon kaya't kinailangan niyang masalina ng dugo. Thank you pala dun sa nag-donate. Mga boxers ng United Team. Yeah, kaya medyo malakas-taas din yung dugo siguro. May pang, so sana makatulong yun. Team Medical Center at nangako naman ang mga kaanak ni Mang Dolphy na magbibigay sila ng update tungkol sa kondisyon ng Comedy King. Mel? Maraming salamat sa iyo, Nelson Canla. Naikwento naman ang anak ni Mang Dolphy ang isa sa mga huling pag-uusap nila ng kanyang ama. Nagkaroon din ang pagkakataon ang PNN na makasama pa ang hari ng komedya. Ilang araw lamang bago siya ng ospital. Nakatulog sila sa Santiago. Ito ang mga larawan namin ni Comedy King Dolphy nang bago siyang bisitahin nito lang June 3, ilang araw bago siya ipasok sa ospital. Masigla siya noon at tila ipinapakita pang maganda ang kanyang pakiramdam. Pagpasok ko pa lang sa kanyang silid, sinalubong na niya ako ng ngiti, sabay bati at pangungumusta. Ilang ulit niyang sinabi na ang tagal na namin magkasama at kinumusta pa niya ang ibang kasamahan kong hindi na niya nakikita. May mga punto pang inaawit niya ang ilang awiting sumikat noong dekada 80. Mahilig din kumain si Dolphy at kumain pa siya ng hapong iyon ng chicharong baboy. 3 araw pagkaraan kong bisitahin si Dolphy. Ang anak naman niyang si Rolly Quezon ang bumisita sa Comedy King. Pinalo ko siya and dinala kong patating. Tapos, pero wala na siyang ganong appetite kasi hirap siya dumumi. Pagkatapos nilang mag-usap na mag-ama, ay nagpaalam na si Rolly at hindi raw niya makalimutan ang paalaman nilang iyon. Nagpaalam ako sa kanya, tapos sabihan ko siya I love you, inunahan niya pa akong magsalita ng I love you. Last na pag-usap namin and siya pa yung pahuling sinabi niya sa akin I love you. Bagamat inihanda na ni Rolly ang kanyang loob, iba pa rin daw ang nararamdaman niya sa tuwing makikita niya ang amang si Dolphy sa ospital. Iba ang feeling kasi parang sa isang komedyante na isang miring magpatawa, parang mahirap makita yung father ko sa ganung sitwasyon. Parang mahirap tanggapin. War Santiago, nakatutok 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. May suspect na ang mga otoridad sa kaluloob sa bahay ng isang sundalo. Nagarapuyod sa loob mismo ng Campo Aguinaldo. Ang kinangay din kotse ng biktima na kuha na sa Angat sa Bulacan. Si Mark Zambrano na Alerto 24. 3 araw mula ng tangayin ng Emerald Green Mazda Familia 323 sa Campo Aguinaldo, Quezon City. Natagpuan itong abandonado sa gilid ng daan sa barangay Santa Cruz ng Bulacan. Kinailangan pang kumuha ng magsususi para mabuksan ito ng mga otoridad. Ito yung walang sasakyan sa Campo Aguinaldo noong June 16. Masyado nang malayo yung kanilang tinakbo. Dahil from Quezon City to Angat, malayong distansya. Nilooban itong Sabado ang bahay ni Colonel Nelson Sidrome sa loob ng kampo ng Sandatahang Lakas. Nakuha raw ang 2 cellphone at isang iPhone. Kasi hindi nakita ng mga salarin ng susi ng kotse, kaya tinangay na rin ito. Ayon sa hepe ng Angat Police, maaaring na-alarma ang masalarin, kaya iniwan na lamang sa sakyan. Pinuntahan na raw ito ng misis ni Sidrome at kinumpirmang sa kanila ito at walang nawawalang gamit sa loob nito. I-inspeksyonin daw muna ang kotse sa crime laboratory sa Malolos, Bulacan bago i-turn over ng Highway Patrol Group sa may-ari. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Arnulfo Burgos, meron ng mga suspect pero nangangalap pa ng ebidensya laban sa kanila. At dahil sa insidenteng ito, pinaigting na raw ang seguridad sa kampo. Those residents of Campo Aguinaldo nakapasok after the 12 midnight, ang ginagawa ng military police natin ay hindi kayo papapasukin, tatawagan muna yung residents na kung saan kayo
either your father or your mother or your relative na dito sa loob ng so that sila ang mismong susundo sa inyo dito sa pagpasok sa camp.